Pumunta sa Amerika si Sammy para maghanap buhay. Di niya akalaing sa mga patay pala niya makukuha ang tagumpay. Pagpapalapit na ang Nobyembre, di maiiwasan ang mga kwentong katatakutan. Kasama ang maagang pagdilim ng kalangitan at mas lumalamig na mga gabi. Sa panahong ito, hindi maiiwasang isipin ang mga bagay na tungkol sa kamatayan. Kaya naman sa mga mortuary o imbakan ng mga patay na siguro, ang pinaka-kinatatakutang lugar na pwede mong puntahan. Pero ang mga nagtatrabaho dito, hindi natitinag tulad ng mga Pilipinong embalsamador sa abroad. Crematory, nakaka-accommodate ito ng 900 pounds na tao. This is the latest crematory here in the United States. The new technology. Si Samuel Carbonell ang nag-iisang Pilipinong licensed embalmer sa Olympia, Washington State, USA. Part owner si Sammy sa puneraryang kanyang pinagtatrabahuan. Kahit pa bangkay na at walang reklamo ang kanyang ginagamot, hindi pa din daw madali ang trabaho ni Sammy abroad. Siguro ang pinakamahirap na trabaho bilang isang embalsamador ay yung namatay sa isang vehicular accident. You have to restore their body. Humigit kumulang 50 bangkay ang sineserbisyohan ng punerarya ni Sammy kada buwan. At kahit patay daw, hindi magrereklamo sa mga high-tech niyang kagamitan. It needs to be embalmed because there will be a public viewing and to be buried at Tahoma National Cemetery. At dahil kilala na si Sammy bilang isang magaling na embalsamador sa Olympia, tila nakakatindig balahibo ang kanyang sweldo. Halos umaabot ng $70,000 o mahigit 3 milyong piso ang kita niya kada taon. Isang kilalang retirement place ang Olympia kung saan nakatira si Sammy. Kaya naman halos 80% daw ng mga patay na dumadaan sa kanyang mga kamay matatanda. Pero hindi lang pala malalamig na bangkay ang laging pinagkakaabalahan ni Sammy abroad. Iba pa rin daw naman ang mag-alaga ng buhay. Bukod sa punerarya, may negosyong care home ang pamilya ni Sammy. Sumasideline din siya bilang isang caregiver dito. Okay. At kahit alam ng mga pasyente nito na embalsamador ang kanilang tagapag-alaga, wala raw silang pangamba sa mga kamay ni Sammy. I'm so happy living here. Yeah. Laking pakinabang ang dala ng pagiging embalsamador ni Sammy sa abroad. Naipapadala niya kasi ang mga makabagong kagamitan mula sa Amerika para sa kanilang mga punerarya dito sa Pilipinas. Ang pamilya ni Sammy ang may-ari ng isang grupo ng mga punerarya sa Isabela, Nueva Vizcaya at Cagayan. Meron kaming embalming machine. Kaya naman ang kanilang branch sa Solano, Nueva Vizcaya ang isa sa pinaka-high-tech sa buong Pilipinas. Dito namin nakilala ang kapatid ni Sammy na si Dr. Amalia Carbonell. Dating practicing medical doctor si Amalia, pero iniwan niya ang propesyong ito at bumalik sa kanyang kinagisnan, ang pag-eembalsamo. Okay lang na mas maganda ang profession na sa embalmer kasi wala nang pakialam yung gagamutin mo eh. Aniya, malaking tulong na din ang kanyang pag-aaral ng medisina para pumasa sa licensure exam para maging ganap na mortician. Payo ni Amalia sa gustong maging embalsamador? Kailangan kasi meron kang background sa anatomy, physiology, parasitology. So, nung nag-exam ako ng licensed embalmer, talagang hindi na ako nahirapan. Tulad ng kanyang pagsunod sa propesyon ng yumaong ama, ang kanyang pangalawang anak naman ang plano na ring magpatuloy ng tradisyon. Yung aking pangalawang anak ay may dream na
na siya ang dream niya ay maon itong pinapasukan ko ngayon at minsan tumutulong na siya sa akin sa pag-pick up ng body ng isang patay. Habang ipinipikit ng mga embalsamador ang mga mata ng mga yumao, unti-unti naman nating imulat ang ating mga mata na ang pag-iembalsamo ng patay ay hindi nakakadiri at lalo't higit hindi maruming trabaho. Isa itong marangal na trabaho na iilan lang ang may lakas na loob na gawin ito hanap buhay. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Maaari rin po kayong bumisita sa aming Facebook account. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. I teach Sam to give medication to the patient. Show him first that he will